Hinarang ng Bureau of Immigration ang dalawang dayuhang pugante na nagtangkang pumasok sa bansa sa NAIA Terminal 1 kahapon January 1. Ayon sa BI, ang isang Mongolian national ay may nakabinbing warrant of arrest sa South Korea dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Habang ang isang Turkish national naman ay wanted sa Turkiye dahil sa sexual exploitation at prostitution. Na-detect ang dalawang individual sa pamamagitan ng Advanced Passenger Information System habang sila ay nasa ere pa lamang. Ayon sa BI, ang mabilis na koordinasyon sa Interpol at airport personnel ang nagbigay daan sa agarang pagharang sa mga pugante bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa mga entry point ng bansa. Magandang tanghali aga, ayon nga sa Philippine National Police ay binilinan na nila ang North Cotabato Police na magpatupad ng mas mahigpit na checkpoint, hot pursuit operations at intelligence gathering sa lalawigan. Kasunod ito na nangyaring grenade attack sa barangay Dalapitan, Matalam, North Cotabato, hating gabi noong January 1 na kung saan nasugatan ang nasa 22 individual dahil sa shrapnel. Sa paunang investigasyon ng pulisya, dalawang lalaki umano na lula ng motorsiklo ang naghagis ng granada sa lugar ng mga biktima. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan niya ang mga pulis sa North Cotabato upang matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng nasabing paghahagis ng granada. Kaugnay nito ay Nagpalawig ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng Notice to Airmen o NOTAM para sa mga flight na dumaraan malapit sa Mayon Volcano. Saklaw ng NOTAM ang airspace mula sa ibabaw ng lupa hanggang 11,000 feet at epektibo mula January 2, 2026 alas 8:55 ng umaga hanggang January 3, 2026 ng kaparehong oras. Pinapayuhan ng mga airline at piloto na umiwas sa paglipad malapit sa bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Mayon Volcano na may increased to moderate unrest. Nagtalaga na ang pamunuan ng expressway ng 1,500 NLEX personnel na magbabantay sa inaasahang mabigat na trapiko. Kinabibilangan ito ng NLEX Patrol Personnel, Marshal Teller, na nakadeploy hanggang January 5. Ayon kay Robin Ignacio, NLEX Assistant Vice President for Traffic Operation, inaasahan nila na mamayang gabi o mararamdaman na anya ang unti-unting pagsikip ng trapiko. Pero bukas ng mahabang pila at halos siksika na dito sa lokal ng terminal ng PLDX. Mula na hindi na naman tumaas ang dami ng mga pasahero matapos ang holiday season gaya na rin ng inaasahan ng pamunuan ng terminal. Ngayong araw ay as of 10 a.m. umaabot na may 60,000 na ang foot traffic na itala. Naniniwala ang policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko na dapat tutukan ng Administrasyong Marcos ngayong taon ang reforma sa proseso ng pagbalangkas at pagpapasa sa panukalang pambansang pondo. Naging kontrobersyal sa nagdaang taon ang nilalaman ng pambansang budget dahil sa issue ng insertions o allocable funds. Ito ay kasabay ng usapin naman sa anomalya sa flood control projects. Bukod sa usapin sa budget, isa sa mga dapat paanyang pagtuunan ng pansin ng Marcos administration ay ang krisis sa edukasyon. Kaakibat nun, yung paggawa ng budget itself, no? Yung kung ano yung mga projects na kailangan, sino-sino ba dapat gagawa ng project, kanino dapat itatanong kung ano yung kailangan ng tao, right? So, it's not just the process itself, yung from the NEP to the GAA, but also yung paggawa mismo ng mga, pag-formulate mismo ng mga projects at programs. Tinatayang bababa ng humigit kumulang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 15 sentimos ang posibleng matapya sa diesel at 20 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Sinabi ng DOE OIMB na ang inaasahang rollback ay dulot ng paghupa ng geopolitical tension,
inaasahang global oversupply at mahinang demand mula sa malalaking consumer tulad ng China. Abangan ang Walang anunsyo. traffic kung may maayos na sidewalk. Ito ang inihayag ng Department of Transportation matapos ang ginawang Unity Walk kasama ang Department of Public Works and Highways, Bubas One Coalition at Civil Society nitong Disyembre. Nagkaroon ng assessment ng DOTR at DPWH para mas mapaganda at gawing persons with disability friendly ang mga sidewalk partikular sa EDSA. Ayon kay DOTR Undersecretary for Road Infrastructure Mark Steven Pastor, matagal na itong problema at nararapat ng aksyonan ngayong taon. Malaking hamon ang naghihintay ngayong 2026. Ito ang nakikita ng pamunuan ng Department of Agriculture, kaugnay ng mga proyekto na kailangang maisakatuparan ng ahensya ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang pagtiyak sa makatarungang presyo ng palay, pagpapalawak ng 20 pesos per kilo na bigas, at pinabilis na pagpapatupad ng farm-to-market road projects ang pinakamalalaking pagsubok ng ahensya sa pagpasok ng 2026. Kritikal aniya ang mga prioridad na ito upang mapanatili ang produksyon ng bigas, mapanatiling abot kaya ang pagkain at mapabuti ang akses ng mga magsasaka sa pamilihan. Mariing itinanggi ng pamunuan ng House of Representatives ang aligasyon ng umano'y Christmas bonus. Ayon kay House Public Accounts Panel Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang ibinigay na bonus sa mga kongresista. Ang mga pondong inilabas noong Disyembre ay bahagi lamang ng regular na alokasyon ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kongreso na ginagamit para sa mga programa, aktibidad at operasyon ng kani-kanilang opisina at distrito. Ipinaliwanag naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang tanging bonus na natatanggap ng mga mambabatas ay ang 13th month pay at mid-year bonus na katulad din ng tinatanggap ng iba pang kawani ng gobyerno. Rosalie, ano ang detalye sa safeguards na nilagay sa 2026 budget para maiwasan ang mga tinatawag na EPAL ng mga politiko sa pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga nangangailangang kababayan? Ella, may special provision na sa 2026 national budget na nakasaad ang pagbabawal ng political involvement o pangimasok ng mga politiko sa pamahagi ng tulong pinansyal at iba pang tulong ng gobyerno. Pinagtibay ito ng Kamara at Senado nang ratifikahan ang General Appropriations Bill para sa fiscal year 2026. Pero ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, bahala na ang executive agencies na bumuo ng mga panuntunan kaugnay nito. Sila anya ang magpapatupad ng mga programang ito oras na lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pondo at tuluyang maisabatas. Kabilang na sa mga